Hello, ako ulit si Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan natin ngayon is dun sa comment ng isang sisi natin about sa meron na daw siya agency dito sa Singapore. Ang salary deduction niya is 2 to 3 months. Pero siya na yung gagastos daw sa Pinas ng mga kailangan pag-process doon. Kung tinatanong niya ako kung okay daw ba yung ganon. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So for me po kasi is ganito. Bakit hindi siya, anong tawag doon, ba't hindi siya specific kung 2 months lang ba siya or 3 months talaga, ganun. Kasi mas maganda kasi malaman natin yung eksakto talaga. Bakit yung agency na to is hindi makapag-decide kung 2 months or 3 months. Pero yun nga, kung yun sa tanong mo sisi na kung okay yan, kung para sa akin kung 2 months salary deduction ka dito sa Singapore, tapos ikaw ang gagastos sa Pinas, okay yun. Pero kung 3 months na salary deduction ka dito sa Singapore, tapos ikaw ang gagastos sa Pinas, so para kasi ang mangyayari niyan is kasi parang sa starting ka kasi parang yung sahod mo niyan is naglalaro sa more or less 25,000 ganon. So yun, depende kasi sa palitan, more or less 25k. So yung parang pagkalahati kasi noon, katulad yan 3 months ka, kasi marami na po kasi mga agency dito na 3.5 months to 4 months ang salary deduction, pero cover lahat ni Singapore agency yung pati magagastos mo sa Pinas. Ngayon, ang ano kasi noon is kung 3 months ka na salary deduction tapos ikaw pa yung sasagot sa Pinas, parang medyo lugi ka kasi doon sis. Kasi nga, tawag dito, yung medical mo, testa mo, yung mga ibang mga gastos na kailangan mo. Ang tanong kasi doon is, yung air ticket ba sino ang sasagot? Kung sila dito sa Singapore, okay yun. Pero kung ikaw pa rin ang sasagot niyan, medyo magastos talaga yun. Kasi parang lumalabas lang kasi ng kalahating buwan natin is 12,500, diba? Yun yung kalahating buwan na sweldo natin. So, kung 3 months ka, tapos kung ikukumpara mo yung agency dito sa Singapore na 3.5 months, ang deduction, tapos sagot ni agency ng Singapore lahat, wala ka na, magme-medical ka na lang, magte-testa ka na lang, mag-uwa ka na lang, magte-training ka na lang. Yung ganun na lang yung kumbaga gagawin mo na lang yung hinihingi nilang requirements, wala ka na ilalabas na pera. Siyempre, ikaw, kahit naman sa Singapore agency ang gagastos sa'yo lahat ng mga requirements mo. Yung mga pamasahe, talaga tayo na sasagot niyan, passport natin tayo talaga yan. Kasi bago talaga tayo pupunta ng agency o bago tayo i-hire ni agency ng Singapore or kahit direct ka man na tinatawag, talagang tinatanong nila muna, pinapasend nila sa atin yung copy ng passport natin. So yun, kaya kailangan meron ka kaagad niyan ng passport. So yun, kumbaga tayong sasagot nun. Ngayon, kasi diba, kung isipin mo, kung sa 12,500 na difference ng sa 3 months mo sa Pinas, tapos ikaw ang gagastos nun, tapos 3.5 months dito. So, ang magiging panon is, ang difference niyo is 12,500, diba? So, yung sa 12,500 na yun, salary deduction yun eh. So, parang gagastusan ka nila, mababalik mo pa yan sa kanila yung nagastos nila sa atin sa loob ng 3.5 months. So, kung unlike, pag ikaw sa Pilipinas ang gagastos ng lahat ng requirements mo, tawag doon, maglalabas ka on the spot ng pera, plus yung mga expenses mo na pamapamasahe mo, xerox mo, lamination mo, print mo, ganyan, allowance mo pa. So, parang medyo malaki yung magagastos mo, diba? Kaya kung para sa akin, ito sa akin lang din naman. Pero kung no choice ka na rin talaga, pwede din naman yan. Kasi, kumbaga kung may pera ka din naman na panggastos, okay lang din naman yan. Kasi ang punto ko kasi doon, bakit ka maglalabas ng pera kung kaya naman nila na sila lahat ang gumastos, diba? Yung agency na gano'n. Pero kung trusted ka naman dun sa agency na yun, okay lang, walang problema. So, at saka kung gusto mo naman, kung may panglabas ka naman or panggastos ka naman sa Pinas, okay lang yun. Kasi parang nag-round lang naman sa $12 and 12,500 yung parang difference nila. So yun, kaya pero kung para sa akin kasi parang mas okay na yun na para kung 3.5 months ang salary deduction agency dito sa Singapore, i-go ko na lang yun kaysa maglalabas ako ng pera on the spot. Kasi may mga kung ako masasagot ng mga expenses sa Pinas, kasi may mga unexpected kasi ng mga expenses tayo dyan. Katulad halimbawa pag pina-training na tayo sa tie-up na agency ng Pilipinas, halimbawa malayo pala yun sa lugar mo or sa tinitirahan mo ngayon, tapos yun
accommodation nila may bayad pala. Tapos pagkain mo pa, yung mga ganun. So hindi natin sure talaga yung on the process kung paano ba ang gastos talaga noon. Unlike kung sagot talaga nila lahat ng ano, magkano ka na lang magti-training ka na lang, gagawin mo na lang yung mga kailangan, medical ka, seminar ka, yung mga ganun. Kaya para sa akin, mas okay ako dun sa 3 months and a half na deduction na sagot nila lahat kaysa 3 months na deduction sa akin ng agency dito tapos ako pang magagastos sa Pinas kasi parang medyo lugi ako dun sa ano na yun kasi parang ako na agad ang maglalabas ng pera, mag-aabono. Kung kaya naman nila na 3 and a half months na installment na babayaran sa kanila, di ba? Yung gano'n. Tapos ang kwan kasi niyan is paano kung hindi natin hinihingi pagka medical mo nagpending ka or meron kang halimbawa hindi natin nagka-problema ka sa x-ray mo nagkaroon pala ng spot yung baga mo, so kailangan mo muna magpagaling niyan, so mapipending ka, so kailangan mo munang yung medical mo na yan i-medical mo ulit yan, I mean gagawin mo ulit yung procedure ng x-ray, so magkano yung magagastos mo ulit kung ikaw yung sasagot nun sa Pinas. So yun yung inaano ko doon na mas medyo may risk siya na hindi sa mas malaki pero kung wala ka kasi kung wala namang problema yung ano mo, okay lang yung pag-process mo mabilis lang. Paano kung may mga mapipending-pending pa sa'yo, ganun. Kasi ang alam ko kasi pag mga first timer ka, kailangan mo rin maglabas ng pera para sa OWA kasi ako nun, pero agency kong kumastos nun yung 1,360 yata yun sa OWA. Tapos meron din sa PhilHealth ba yun? Pag-ibig. Tapos yung TESDA, medical, tapos ano pa ba? Yun lang naman yata. Tapos may mga nasa sa'yo na yun. Kung sa Kabayan Savings mag-open ka, 100 pesos lang naman yung time phone, ganun. Tapos sa TESDA parang 250, may binayaran kami ganun. Hindi ko lang para saan yun, nakalimutan ko na. So yun, tapos white t-shirt, mga ganyan. So yun. Kaya, pero kung 2 months salary deduction CC, okay yun. Talagang talagang pwede talaga yun. Pwede na yun. Yun talaga din yung inaano ko, parang na-advise ko sa lahat ng mag-abroad. Kung 2 months lang ang salary deduction mo, tapos ikaw gagastos sa Pinas, go na yun. Kasi talagang nakasulit ka na talaga yung bonggang. Tapos, yun lang. Pero kung 3 months, medyo parang naman din ako. Pero kung ka naman kung halimbawa, agency mo na kasi yan, kung baga, tuwala ka naman dyan sa agency na yan, alam mo naman na legit yan, edi go mo na kung Pero kung may mahanap ka na mas mababa yung deduction, mas okay. Kasi ang ko lang dyan is, hindi wala kasi sa agency yan kung maganda or magiging okay yung samahan natin ng employer natin. Kasi yung mga agency naman na yan, hindi naman talaga nila kilala yung mga employer natin Kung baga pupunta lang sa kanila yung mga employer para i-hire tayo, ganun. Pero yung sabihin mo na kilala nila personally, hindi. Sigurado ka sa agency na yung mga mababait ng employer, hindi sila makapagsabi niyan. Kasi kung baga ang samahan lang din naman nila is pupunta si employer para mag-hire lang ng helper. Tapos sila lang yung mamamagitan sa atin. Pero kung sabihin nilang hindi, dahil ba tayo, hindi naman nila tayo kilala talaga. So yun, hindi naman nila alam yung pagkatao natin. Ganun din sa mga employer. So, hindi din nila masasabi na mabibigyan nila tayo ng magandang magandang or mabuti or mabait ng mga employer. So yun, kaya ako sa UCC, kung may mahanap na mas mababa, i-clear mo pala, i-clear mo pala yung dyan sa agency mo kung 2 months ba talaga or 3 months. Kasi bakit hindi sila hindi sila makabigay ng rate sa'yo, hindi naman nila cover yung expenses sa Pinas. So yun, kasi minsan nagbabago lang naman. Dapat kasi yan, agency na yan dito, alam na nila kung magkano talaga ang magagastos nito, ang bracket nila na magagastos sa Singapore, tapos tutubo sila. Kasi kumbaga yan yung araw-araw nilang pinaprocess o kumbaga yan yung ng trabaho nila So dapat alam nila yan. Maano lang ako na medyo hindi nila alam yung sa Pilipinas kasi minsan depende sa may pagbabago sa atin. For example, sa medical, dati ngayong taon ganito lang yan, 3,000 ang medical, bigla nag-increase ng 500 yun. So yun, doon lang nagbabago. Pero dito sa Singapore, same lang din naman yung nila. Dapat alam nila agad yan kung 2 months pa o 3 months yung salary deduction. Kasi hindi naman nila cover ang Philippines Pagka-cover nila yun, medyo mag-ano sila ng yun, minsan hindi nila masasabi talaga. So yun. Kaya yun lang yung sagot ko. Thank you sa question mo. Sana nasagot ko na maayos. Bye-bye.